Si Don Ricardo, isang mayamang negosyante sa real estate sa Metro Manila, ay matagal nang pinapasan ang isang malalim na kalungkutan, ang kawalan ng anak. Isang tanghali, habang ang kanyang sasakyan ay bumabaktas sa maalikabok na kalsada patungo sa isang liblib na barangay sa Bicol para sa isang transaksyon sa lupa, biglang siyang napapreno. Sa harap ng isang barong-barong na kawayan na halos gumuho na, ay nakatayo ang tatlong batang babae na tila anino ng isa't isa payat, maalikabok, at nakatayo ng tahimik na parang estatwa. Pinatay ni Don Ricardo ang makina, dahan-dahang binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan at bumaba sa pulang lupa na parang may bigat ang kanyang paa. Nanginginig ang manggas ng kanyang barong Tagalog habang papalapit siya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, sumikip ang kanyang dibdib hindi dahil sa abala sa negosyo, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Mahigpit na hawak ni Nadia ang kamay ni Sari, habang si Putri ay nakatayo sa likuran ng kanyang dalawang kapatid. Tinitigan nilang tatlo ang lalaki nang hindi kumikilos. Tanging ang kanilang dibdib lamang ang dahan-dahang umaakyat at bumababa. Ang mainit na hangin ng tanghali ay nagpaalsa ng manipis na alikabok sa paligid nila at nagpakaway-kaway ng dahan-dahan sa laylayan ng luma nilang damit. Lumunok si Don Ricardo. Naramdaman ang isang bagay na nabiyak sa kanyang dibdib. Pumunta siya rito para ayusin ang usapin sa lupa, hindi para makaramdam ng ganito. Dito kayo nakatira. Tanong niya sa basag na boses. Hindi may tago ang gulat sa likod ng kanyang masalita. Napakagat labi si Nadia. Ibinaba ni Sari ang tingin sa lupa, habang si Putri ay nakayuko ng tahimik. Walang sumagot sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumingala si Nadia at sinabi sa manipis na boses na bumiyak sa mabigat na katahimikan, "Opo, sir. Dito po kami nakatira. Kaya po namin ang sarili namin." Huningay si Don Ricardo at dahan-dahang hinaplos ang kanyang dibdib. Halos 35 taon na niyang sinubukan maging ama. Dose-dose ng doktor. Iba't ibang paggamot na nakakaubos ng pera. At mga pangako na laging nauwi sa pagkabigo. Ngunit sa harap niya ngayon ay nakatayo ang tatlong batang babae na tila nilihan ng isang kamay, nawawala sa dulo ng mundo, na nangangailangan ng isang tao na kasing laki ng kanyang pangangailangan sa kanila. Mas lumakas ang sikat ng araw nang sa wakas ay tumayo si Don Ricardo at pinagpak ang alikabok sa kanyang pantalon. Ang tatlong babae ay nanatiling makakalapit, maingat na pinagmamasdan ang bawat kilos niya. Isang boses mula sa malayo ang mahinang narinig na tumatawag, ngunit walang lumingon. Naglabas si Don Ricardo ng wallet mula sa kanyang bulsang ang barong. Ngunit pagkatapos ng isang sandaling pagtigil, ibinalik niya ito. Para ang hindi kailangan ng mabatang ito ngayon, kailangan nila ng isang bagay na hindi pa niya naibibigay kahit kanino, maging sa sarili niya. "Ano ang mapangalan ninyo?" tanong niya sa mas mahinahon na tono. Sumagot si Nadia habang itinuturo ang kanyang kapatid isa-isa gamit ang kanyang baba. "Ako po si Nadia, ito po si Sari, at ang nasa likod po ay si Putri. Makakambal po kami, pero siguro po nakita ng lahat." Ngumiti si Don Ricardo sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Isang tunay na ngiti na nagmula sa loob at umabot sa kanyang mamata. "Ako si Ricardo at sa tingin ko, hindi ako napunta rito ng walang dahilan." Ang masalitang iyon ay bumitin sa mainit na hangin ng tanghali, mabigat at tahimik. Mahigpit na hinawakan ni Nadia ang kamay ni Sari. Pinroseso nilang tatlo ang salitang iyon sa paraang hindi dapat gawin ng mabata sa kanilang edad. Tinimbang kung ang lalaking nakabarong Tagalog ay isa lamang pangako na walang katuparan o talagang nagdadala ng pagbabago. Nakita ni Don Ricardo ang pag-alinlangan sa kanilang mga mata at lubos niya itong naunawaan. "Hindi ninyo kailangang magdesisyon ngayon," aniya ng malumanay. "Gusto ko lang malaman ninyo na hindi ako nakataon lang na napunta rito at kung papayagan ninyo, gusto kong maging bahagi ng buhay ninyo." Si Putri, na kanina pa nagtatago sa likod ng kanyang kapatid, ay biglang humakbang ng kalahating hakbang pasulong. Ang kanyang madilim na mata ay nakatingin sa mukha ni Don Ricardo na may inosenteng pagtataka na tanging mabata lamang ang mayroon. "May pamilya po ba kayo?" tanong niya.
Ang tanong na iyon ay tumama kay Don Ricardo na parang palaso sa gitna ngang dibdib. Nagbalik ngam gaalaala na matagal na niyang sinubukang ibaon. Dati meron, sagot niya na may pigil na boses. Ang aking asawa ay namatay 2 taon na ang nakalipas. Matagal na kaming sumubok na magkaroon ng anak, ngunit hindi kami nagtagumpay. Kumunot ang no ni Sari, sinusubukang intindihin. Kaya po kayo malungkot nang makita ninyo kami. Dahan-dahang tumango si Don Ricardo. Malungkot ako. Ngunit hindi lang malungkot. Parang nakahanap ako ngang isang bagay na matagal ko nang hinahanap nang hindi ko alam na hinahanap ko pala. Ang tuno ng makina mula sa malayo ay nagpalit sa kanilang apat patungo sa kalsada. Isang matanda at maingay na motorsiklo ang lumitaw na nagpapalipat ng ulap ng alikabok. Minamaneho ngang isang payat na lalaking suno ang balat. Binagalan niya ang takbo ngang motorsiklo nang makita ang mamahaling sasakyan na nakaparada doon. Huminto ito mga 10 metro mula sa kanila. Pagkatapos ay bumaba siya ng dahan-dahan at puno ngang hinala. Ang lalaki ay tila nasa mga 45 taong gulang, nakasuot ng maruming damit trabaho at ang kanyang mukha ay inukit ng hirap ng buhay. Humabang siya papalapit sa kanila ng matatag. Ang kanyang tingin ay salit-salit na bumabaling kay Don Ricardo at sa 3 babae. Magandang tanghali, sabing lalaki habang inaalis ang kanyang luma na sombrero. Ako si Mang Pedro, nagtatrabaho ako rito sa bukid. Pagkatapos ay bumaling siya sa 3 babae. Kayo ang nakatira sa barong-barong na iyon. Hindi ba? Tumango si Nadia, ngunit nanatiling malapit kay Don Ricardo. Sino po ang ginong ito? Tanong ni Mang Pedro, nakatiti sa negosyante. Ako si Ricardo. Pumunta ako rito para tingnan ang malupa sa lugar na ito, sagot ni Don Ricardo. Kinamot ni Mang Pedro ang kanyang hindi ayos na balbas at huminga ng malalim. Ibig sabihin, hindi pa po ninyo alam ang kalagayan ng 3 batang ito, hindi ba? Kumunot ang no ni Don Ricardo. Anong kalagayan? Tinitigan ni Mang Pedro ang 3 babae na may halong awa at pag-alala. Mag-isa na po silang nakatira rito ng mahigit 1 taon, sir. Ang kanilang ina, si Aling Lita, ay umalis na may pangakong babalik. Ngunit hanggang ngayon ay walang balita. Ang kanilang ama ay namatay na simula nang sila ay maliliit pa. Nakakaya nilang mabuhay sa anumang paraan na magagawa nila. Humingi ng tulong sa mga kapitbahay, natutulog kung saan-saan. Naramdaman ni Don Ricardo na parang nanlamig ang kanyang dugo. Mag-isa, talagang mag-isa. Mag-isa, kinumpirma ni Mang Pedro. Ako at ang aking asawa ay tumutulong sa abot ng aming makakaya, nagbibigay ng pagkain. Pinapayagan namin silang matulog sa aming bahay kung masyadong malamig ang gabi. Ngunit kami mismo ay may 4 na anak at mahirap din ang sitwasyon dito para sa lahat. Yumuko si Putri. Nahihiyang makita ang kanilang kahirapan na inilantat ng ganun. Tumunganga naman si Nadia na nakataas ang baba, isang galaw na saktang pagmamalaki. Hindi po kami kailanman naging pasanin, aniya ng matatag. Nagtrabaho po kami para tumulong sa nangangailangan, hindi po kami kailanman na malimos. Ngumiti si Mang Pedro ng may pagmamahal. Alam ko, Inday, masisipag at magalang kayong nga bata. Ngunit ang mamaliliit na bata ay hindi dapat mamuhay ng ganito nang walang sapat na matandang nagbabantay. Tinitigan ni Don Ricardo ang 3 batang babae at naramdaman ang sakit sa kanyang dibdib. 3 batang babae na kasing edad nila ay nag-iisa na humaharap sa mundo. Natutulog sa isang barong-barong na halos gumuho. Umaasa sa kabutihan ng iba para sa pagkain. Tunay na isang bagay na hindi niya kayang isipin. Mang Pedro, sabi ni Don Ricardo sa kontrolado ngunit tensyonadong boses. Kilala mo ba ng mabuti ang nga batang ito? Kilala ko po simula nang sila ay ipanganak, sir. Nakita ko po silang lumaki. Nakita ko po nang mamatay ang kanilang ama. Nakita ko po nang umalis ang kanilang ina. Gintong bata po sila, ngunit nangangailangan ng 1 taon na mag-alaga sa kanila ng maayos. Tumango si Don Ricardo. Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Handa ka bang maging saksi na sila ay ulila na walang sinumang responsible sa kanila? Nagulat si Mang Pedro sa tanong na iyon. Handa po? Ngunit para saan po, sir?
dahil gusto ko silang tulungan ng totu. Hindi ito tungkol sa awa, hindi ito tungkol sa kawanggawa. Ito ay isang bagay na kailangan kong gawin. Tinitigan ni Mang Richardo ang mukha ni Don Richardo sa loob ng ilang segundo. Tinimbang ang kanyang intensyon. Seryoso po kayo. Wala pa akong naging seryoso na ganito sa buhay ko. Dahan-dahang tumango ang simpleng lalaki. Kung gayon po, pagpalain kayong Diyos. Ang batang ito ay nararapat na magkaroon ng pagkakataon. Nagpaalam siya na kumawi at bumalik sa kanyang motorsiklo. Ngunit bago umalis ay sumigaw siya. Kung kailangan ninyo ako para sa anumang bagay, iwanan lamang ang mensahe. Kilalang lahat dito, si Mang Pedro mula sa bukit ni Mang Tonyo. Nang mawala ang tunog ng motorsiklo sa malayo, bumalik si Don Richardo at humarap sa tatlong babay. Tinitigan siya ni Nadia, Sari, at Putri na may halong pag-asa at takot. Tila alam nila na ang sandaling ito ang magtatakda sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Gusto ninyo bang ipakita sa akin kung saan kayo nakatira? Tanong ni Don Ricardo ng maingat. Gusto kong malaman ang higit patungkol sa buhay ninyo. Nakatinginan ang tatlong babae sa tahimik na komunikasyon na tipikal sa makakambal. Pagkatapos ay tumango si Nadia, pwede po kayong sumama, pero huwag ninyo pong pansinin ang kalat ha? Sinubukan po namin ang aming makakaya. Lumakad silang ilang metro patungo sa barong-barong na kawayan. Mula sa malapitan, ang gusali ay mukhang mas marupo. Ang bubong nito ay may mabutas sa ilang bahagi. Ang pinto nito ay tabingi, nakasabit sa kalawangin na bisagra na halos bumigay na. Walang salamin sa bintana. Tanging magabutas sa dingding na tinatakpan ng piraso ng plywood sa gabi. Sinundan ni Don Richardo ang tatlong babay sa loob at kinailangan ng ilang segundo upang masanay ang kanyang mga mata sa madilim na silid. Ang loob ay mas nakakagulat kaysa sa labas. Isang solong silid ang nagsisilbing sala, kwarto, at kusina. Ang sahig nito ay siksik na lupa, hindi pantay at maalikabok. Sa kanang sulok, isang luma na banig ang inilatag ng direkta sa lupa. Tinakpan ng manipis na kumot na punong takpi. Doon natutulog ang tatlong babae tuwing gabi, mahigpit na makayakap upang palayasin ang lamig. Sa kabilang panig, isang portable gas stove na may kalawangin na tangke ang nakokompleto sa kanilang kusina. Ilang yupi na aluminum na kaldero ang nakapatong sa isang kahon na gawa sa kahoy na nagsisilbing cabinet. Dahan-dahang lumakat si Don Ricardo paikot sa silid. Pinagmamasdan ang bawat sulok na may nanlulumong puso. Binuksan niya ang kahon na nagsisilbing imbakan ng pagkain at tanging isang kalahating tapos na paketeng giniling na mais at isang maliit na bote nga halos walang laman na asin ang nakita niya. Ito lang ang mayroon kayo para kainin? Tanong niya sa basag na boses. Nakibit balikat si Sari. Minsan po, nagdadala si Mang Pedro o si Aling Nena na ang bahay ay malayo doon. Ngunit ayaw po naming masyadong makaabala. Ijinagdag ni Nadia, kaya po naming magluto inijelugaw na mais. Sapat na po para makontento ang tiyan. Ipinikit ni Don Ricardo ang kanyang mga mata sa isang sandali, huminga ng malalim upang pigilan ang kanyang emosyon. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang tatlong babae na nakatitik sa kanya ng masinsinan, sinusubukang basahin ang kanyang reaksyon. Nakatutulog kayo sa banig na iyon na tatlo? Nakatutulog po kami ng makakalapit, paliwanag ni Putri ng inosente. Kung malamig po ang gabi, kailangan po namin para mainitan. Medyo epektibo po. Ang inosenteng katapatan na iyon ay halos nagpayak kay Don Richardo. Tatlong batang babae na dapat ay natutulog sa malambot na kama ay kailangang makayakap sa isang banig sa saik upang hindi lamigin. Paano kung umuulan? Tanong ni Don Ricardo habang tinitignan ang butas na bubong. Naglalagay po kami ng timba para saluhin ang tubig, sabi ni Nadia. Kung masyado pong malakas ang ulan, minsan po ay natutulog kami sa bahay ni Mang Pedro. Ngunit kung wala na po talagang ibang pagpipilian. Humakbang si Don Richardo patungo sa bintana na walang salamin at tumingin sa labas. Ang tanawin ay tahimik at tuyo. Tuyong lupa, matataas na damo, ilang tuyong puno na sunok sa init.
Walang senyales ng buhay maliban sa kalsadang lupa na dumadaan malapit sa barong-barong. Ito ay tunay na dulo ng mundo at 3 maliliit na batang babae ang nabubuhay dito ng mag-isa. Naalala ninyo ba ang inyong ina? Tanong niya ng mahina, halos pabulong. Mahigpit na kinuyom ni Nadia ang kanyang panga. Opo, umiyak po kami araw-araw na naghihintay na umuwi siya. Ngunit sa paglipas ng panahon, naunawaan po namin na hindi na siya babalik. Nagpatuloy si Sari na may matandang kalungkutan sa kanyang nga mata. Huminto na po kami sa paghihintay, mas hindi po masakit kung ganun. Ang masalitang iyon ay tumama kay Don Ricardo na parang suntok sa sikmura. 3 batang babay na hindi pa umabot sa 10 taong gulang ay natuto ng hindi umasa ng anuman mula kaninuman. Na nakabuo na emosyonal na pader para lamang makaligtas sa pagpapabaya. Lumuhot muli si Don Ricardo, sinamahan ang taas ng 3 babay. Gusto kong malaman ninyo ang isang bagay. Kung mangako ako sa inyo, tutuparin ko ito. Hindi ako katulad na mga taong dumaan sa buhay ninyo sa ngayon. Tinitigan siya ni Nadia na may kawalan ng tiwala na nakmula sa mapait na karanasan. Lahat po ganyan ang sinasabi sa simula, aniya. Ngunit sa huli ay umalis at bumalik po kami ng mag-isa. Tumango si Don Ricardo. Lubos na naunawaan ang paglaban na iyon. Tama kayo na huwag maniwala. Kailangan kong patunayan na iba ako at patutunayan ko ito. Tumayo siya at lumakad patungo sa kanyang sasakyan. Bumalik na may dalang bag na pinahandaan niya kanina para sa kanyang biyahe. Nasa loob nito ang balot na kanin, saging, tinapay, at ilang boten ng kalamansi juice. Inilagay niya ang lahat sa ibabawong kahon na nagsisilbing mesa at sinabi, kayo ay gutom na sigurado, kumain kayo hanggat gusto ninyo. Lumaki ang mata ng 3 babae nang makita ang napakaraming pagkain ng sabay-sabay. Dahan-dahan silang lumapit, tila nag-alala na ang lahat ng ito ay isang fatmorgana na maaring mawala anumang oras. Maingat na kinuha ni Nadia ang isang balot na kanin na parang may hawa siyang banal na bagay. Kinagat niya ang unang subo at ipinikit ang kanyang mamata. Tinatamasa ang bawat lasa ng buo. Kinuha ni Putri ang saging at tiningnan ito sandali bago kagatin. Ang tamis, bulong niya na nagulat. Matagal na po kaming hindi kumakain ng prutas. Pinagmamasdan ni Don Ricardo ang 3 na kumakain ng may pigil na gutom magalangin ngunit apurado. Dahan-dahan silang ngumuya, tinatamasa ang bawat kagat at laging inaalok ang kanilang bahagi sa isa't isa bago magpatuloy sa pagkain. Kahit sa gitna ng kahirapan, pinananatili pa rin nila ang pagiging magalang at pag-aalaga sa isa't isa. Lagi kayong nagbabahagi, tanong ni Don Ricardo. Lagi, sagot ni Nadia habang ngumunuya. Kung ang isa ay kumakain, lahat ay kumakain. Kung ang isa ay gutom, lahat ay gutom. Ganun na po simula pa nun. Habang kumakain sila, mas pinakmasdan ni Don Ricardo ng masinsinan ang kalagayan ng barong-barong. Nakita niya ang maliliit na pagsisikap na panatilihin ang kaayusan. Ang mga kaldero ay malinis na nahugasan at maayos na nakasalansan. Ang banig ay nakatupi sa gilid. Ang sahig na lupa ay nilinis hindi pa matagal. Sa gitna nege lahat nege limitasyon, pinananatilin ne 3 baba ang kanilang tirahan sa abot nege kanilang makakaya. Sa pinakamadilim na sulok nga silit, nakita niya ang isang lumang kahon ng sapatos na nakatali ng lubid na abaka. Ano ang nasa kahon na iyon? Tanong niya na mausisa. Huminto si Nadia sa pagnuya at sumulyap sa direksyon na itinuro. Iyon po ang aming mahahalagang gamit, sabi niya na nag-alangan. Kung gusto po ninyong makita, pwede po. Maingat na kinuha ni Don Ricardo ang kahon at binuksan ito. Nasa loob nito ang ilang lumang litrato na kupas na ang kulay, isang maliit na basak na manika na gawa sa tela, ilang makukulay na bato, at isang halos tapos na kwaderno sa paralan na naninilaw ng mapahina. Kinuha niya ang isa sa mga litrato at nakita ang isang ngumingiting babae na karga ang 3 kambal sa kanyang mabisik. Ito ang inyong ina? Opo, kinumpirma ni Sari habang lumalapit. Ang litrato po ay kinunan ng kami ay bagong panganak. Iyan po ang tanging litrato na mayroon kami mula sa kanya.
Maingat na hinawakan ni Don Ricardo ang litrato. Iniisip kung ano ang naktula sa babae na iwanan ang 3 maliliit na bata. Naalala pa ba ninyo siya? Medyo naalala po, sabi ni Nadia. Mahilig po siyang kumanta nang patulugin kami at gumawa ng masarap na lugaw kung may gatas. Dahan-dahang umiling si Sari. Halos wala na po akong matandaan. Tanging ang amoy lang po ang kanyang buhok. Ibinabalik ni Don Ricardo ang litrato sa kahon. Sumikip ang kanyang dibdib. Iyon ang lahat nalala na mayroon ng 3 babae tungkol sa kanilang pamilya, nakatago sa isang lumang kahong sapatos. Kinuha niya ang kwaderno sa paaralan at binuklat ang mga pahina nito. May mga pagsasanay sa matematika, sanaysay na may malinis na sulat, makukulay na larawan. Matalino kayong mga estudyante. Komento niya na umanga sa kalidad NGMEH gawa dun. Masaya po kaming pumasok sa paralan nun, sabi ni Nadia na may tono ng pananabik. Lagi pong sinasabi ni Ma'am Clara na matatalino kaming magabata. Bakit kayo uminto sa pag-aaral? Dahil po malayo ang paralan at hindi po kami makapunta araw-araw at dahil din po wala na pong pipirma sa mga sulat mula sa paralan. Isinara ni Don Ricardo ang libro at ibinalik ito sa kahon. Gusto ninyo bang bumalik sa pag-aral? Biglang lumiwanag ang mga mata ng 3 babae. Gusto po namin talaga, sabi ni Putri. Pero hindi po kami pwede. Wala po kaming sinumang responsible sa amin. Paano kung ako ang maging iyon? Tanong ni Don Ricardo. Nagulat sa kanyang sarili sa direktang tanong na iyon. Paano kung ako ang mag-aalaga sa inyo? Tiyakin na nakakapag-aral kayo? May pagkain, may damit, lahat ng kailangan ninyo. Napakabigat na katahimikan na sumunod. Nakatinginan sina Nadia, Sari, at Putri nag-usap sa tahimik na wika na kanilang pagkakambal. Pagkatapos ng ilang segundo, nagtanong si Nadia, gusto po ninyo kaming dalhin mula rito? Ang pinag-usapan ko ay ang bigyan kayong isang pamilya. Isang totoong tahanan na may malambot na kama, pagkain na nakahanda, isang magandang paralan. Ang pinag-usapan ko ay ang maging ama na hindi ninyo kailanman nagkaroon. Lumapit si Putri, nanlalabo ang mamata. Gusto ninyo po ba talagang gawin iyon, maging tunay naming ama? Lumuhod muli si Don Ricardo at pinagsama ang mga kamay ng 3 babae. Gusto ko talaga. Binigyan ninyo akong isang bakay na akala ko ay hindi ko na kailanman makakaroon. Ang pagkakataon na maging isang ama. At gusto kong bigyan kayo ng isang bagay na nararapat sa inyo. Iyon ay isang pamilya. Pinunasan ni Nadia ang kanyang mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Pero paano po kung mapagod kayo sa amin? Papaano? Kung masyado po kaming makaabala. Ang mga bata ay laging nakaabala. Sagot ni Don Ricardo na ngumiti. Ngunit iyan ay isang trabaho na ginagawa ng may pagmamahal at minahal ko na kayo. Kahit ilang oras pa lang tayo nagkikita, agad na niyakap ni Putri si Don Ricardo ng mahigpit, humihikbi sa kanyang yakap. Gusto ko po kayong maging ama namin, sabi niya na humihikbi. Nag-alinlangan sandali si Sari, ngunit pagkatapos ay lumapit at sumama sa yakap. Si Nadia, na pinakamatagal na nagpigil, ay sa wakas ay humakbang din at niyakap ng toto ang lalaki. Tinanggap po namin bulong niya. Ngunit kung mawawala po kayo tulad ng pagkawalan ng aming ina, hindi po namin alam kung ano ang gagawin. Niyakap ni Don Ricardo ang 3 sa kanyang dibdib, naramdaman ang pagdaloy ng luha sa kanyang sariling pisngi. Hinding-hindi ako mawawala, hinding-hindi ko kayo iwan. Iyan ang aking pangako. Nakayakapan sila ng matagal. Umiyak ang 4 na taon nang makasama sa isang damdamin na hindi kailangan ipahayag sa mga salita. Nang sa wakas ay pinakawalan nila ang yakap, pinunasan ni Don Ricardo ang kanyang mukha at huminga ng malalim. Ngayon ay kailangan nating ayusin ang makapraktikal na bagay. Hindi kayo pwedeng manatili rito. Ngayon, sasama kayo sa akin sa siyudad. Lumingon si Nadia. Tinitigan ang malungkot na barong-barong. Wala po kaming maayos na damit para umalis, sabi niya nang nahihiya. Huwag kayong maalala tungkol doon. Bibili tayo ng mga bagong damit. Bibili tayo ng lahat ng kailangan ninyo.
Kinuha ni Don Ricardo ang kanyang cellphone at nagsimulang tumawag. Una, tinawagan niya si Ati Fernandez, ang kanyang abogado, ipinaliwanag ang sitwasyon at hiniling na agad na asikasuhin ang legal na proseso para sa kustodiya ng tatlong babae. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang sekretarya at kinansela ang lahat ng agenda sa linggong ito. Ilang tawag pa ang ginawa niya upang ayusin ang bagong buhay na malapit ng magsimula. Tinitigan ni Nadia, Sari, at Putri ang lahat ng iyon ng may pagtataka, hindi makapaniwala na ito ay talagang nangyayari. Tapos na, sabi ni Don Ricardo habang inilalagay ang kanyang cellphone. Bukas ngang umaga, pupunta rito si Ati Fernandez, dala ang lahat ng dokumento. Ayusin natin ang inyong legal na usapin. Pagkatapos nun, maninirahan na kayo sa akin. Tiningnan niya ulit ang paligid ng barong-barong. Ano ang gusto ninyong dalhin mula rito? Ang tatlong babae ay kinuha lamang ang kahon ng sapatos na naglalaman ng kanilang gaalaala. Wala nang iba pa na karapat-dapat dalhin mula sa lugar na puno ng kalungkutan. Naglakad sila ng magkasama patungo sa sasakyan. Binuksan ni Don Ricardo ang pinto sa likod at tinulungan ang tatlo na sumakay. Magkakalapit silang umupo, hawak ang kahon na tila ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Saan po tayo pupunta? Tanong ni Putri nang paandarin ni Don Ricardo ang makina. Una, bibili tayo ng gamit para sa inyo. Pagkatapos nun, uuwi tayo sa bahay. Ang bahay natin. Tumingin si Nadia sa labas ngang bintana, pinakmamasdan ang barong-barong na lalong lumiliit sa malayo. Hindi po namin mamimiss ang lugar na iyon, aniya. Ang mamimiss lang po namin siguro ay ang aming ugali na mag-isa kaming mag-alaga sa aming sarili. Ang biyahe patungo sa Maynila ay tumagal ng halos 3 oras. Habang nasa daan, nakwento si Don Ricardo tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang bahay, at sa kanyang maplano kasama sila sa hinaharap. Nakikinig ng maingat ang tatlong babae. Nagtatanong, dahan-dahang nakikilala ng mas malalim ang lalaki na nagpabago ng kanilang buhay sa loob lamang ng ilang oras. Nang makarating sila sa malaking siyudad, namangha ang mga mata ng tatlong babae nang makita ang matataas na gusali, ang pagiging abala ng kalsada, at ang nakasilaw na ilaw ng makatindahan. Dito po kami titira? Tanong ni Sari na humanga. Ngumiti si Don Ricardo. Dito? At bukas ay makikilala ninyo ang bagong paaralan. Pupunta kayo sa doktor, sa dentista. Lahat ng kailangan ninyong gawin bilang mga bata sa inyong edad. Ipinarking ni Don Ricardo ang kanyang sasakyan sa harap ng isang tindahan ng damit pambata at bumaba silang tatlo mula sa sasakyan. Nagtatakang tiningnan ng matagapagtinda ang isang lalaking malinis ang pananamit na kasama ang tatlong maliliit na babae na luma at marumi ang damit. Ngunit hindi pinansin ni Don Ricardo ang matingin na iyon. Bumili sila ng damit, sapatos, laruan, at kagamitan sa paralan. Maingat na sinubukan ni Nadia, Sari at Putri ang lahat ng iyon, hindi pa rin makapaniwala na ito ay totoo. Piliin ang gusto ninyo, sabi ni Don Ricardo. Ngayon ay maanak ko na kayo. May karapatan kayong makuha ang lahat ng kailangan ninyo. Nang lumabas silang tindahan, hindi na makilala ang tatlong babae, nakasuot ng malinis na bagong damit, dala-dala ang mga bag na punong regalo. Ang bahay ni Don Ricardo ay isang mamahaling villa sa isang eksklusibong lugar sa Maynila. Nang bumukas ang automatikong gate at pumasok sila sa garahe, namangha sina Nadia, Sari at Putri at hindi makapagsalita. Lahat po nga ito ay sa inyo. Tanong ni Nadia na tinitigan ang tatlong palapak na bahay. Ngayon ay sa atin. Pagtatama ni Don Ricardo, ito rin ang inyong tahanan. Inimbitahan niya sila na tuklasin ang bawat sulok ng bahay. Sa ikalawang palapak kung saan inihanda niya ang tatlong makakatabing kwarto, bawat isa ay may komportableng kama, desk ng pag-aaral, bookshelf, at laruan. Bawat isa ay may sariling kwarto, paliwanag ni Don Ricardo. Ngunit kung gusto ninyong matulog ng makasama sa simula, ayos lang. Dahan-dahang pumasok ang tatlong babae sa mga kwarto na iyon, hinawakan ang lahat ng may pahanga.
Hindi nila kailanman naisip na makakaroon sila ng isang bagay na napakaganda at napaka-comfortable. Ito ay parang panaginip, bulong ni Putri habang bumaksa sa malambot na kama. Higit pa sa panaginip, sabi ni Nadia, ito ay totoo. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan na inihanda ng katulong, umupo silang apat sa sala para mag-usap. Gusto ni Don Ricardo na mas makilala ang tatlong babae tungkol sa kanilang magusto, kanilang mapangarap, at ang matakot na kanilang itinatago. Nalaman niya na si Nadia ay nangangarap maging isang guro upang matulungan ang mga batang kapuspala tulad niya noon, na si Sari ay gustong maging isang fashion designer at lumikha ng mga bagong disenyo ng barong Tagalog, at na si Putri, ang bunso sa Campbell, ay nangangarap maging isang doktor upang gamutin ang mga tao na hindi kayang makbayad para sa medical na paggamot. Kaya ninyong maging anumang pinangarap ninyo, pangako ni Don Ricardo ng seryoso. Titiyakin ng tatay na makakakuha kayo ng pinakamahusay na edukasyon na maibibigay ko. Nang dumating ang oras ng pagtulog ng gabing iyon, nag-alinlangan ang tatlong babay sa harap ng kanilang mga kwarto. Pwede po ba kaming matulog ng makasama ngayong gabi, tatay? Tanong ni Putri ng mahina. Hindi pa po kami kailanman natutulog ng magkahiwalay. Ngumiti ng mainit si Don Ricardo, siyempre pivede. Gawin ang anumang nagpapakomportable sa inyo. Inusot nila ang mga kamamula sa dalawang kwarto at natulog ng makatabi tulad ng dati nilang ginagawa. Tatlo sa isang mainit na linya. Si Don Ricardo mismo ay hindi nakatulog ng gabing iyon. Umupo siya sa silya malapit sa bintana, gumagawa ng plano pagkatapos ng plano, inisip ang lahat ng kailangan niyang gawin upang mabiyan ang kanyang tatlong bagong anak na babae ng pinakamahusay na buhay. Kinabukasan ng umaga, dumating si Ate Fernandez ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Dala ang lahat ng kinakailangang dokumento. Ipinaliwanag niya na ang prosesong ito ay mangangailangan ng oras. Ngunit nagawa niyang makakuha ng pansamantalang order ng kustodiya na nagpapahintulot kay Don Ricardo na legal na maging responsible sa tatlong babae habang hindi pa natatapos ang formal na proseso ng pag-aampon. Naunawaan ba ninyo ang ibig sabihin nito? Tanong ni Don Ricardo sa kanila. Ibig sabihin, ngayon ay opisyal na akong responsable sa inyo. Walang makakapag-iwalay sa atin. Nilagdaan ni Nadia, Sari, at Putri ang dokumento ng nanginginig ang makamay, hindi pa rin makapaniwala na ang lahat ng ito ay totoo. Pagkatapos umalis ni Ate Fernandez, lumuhod muli si Don Ricardo sa harap nila. Ngayon ay opisyal na kayong maanak ko, sabi niya sa boses na punong damdamin. Niyakap agad siya ni Nadia, Sari, at Putri ng mahigpit, umiyak ng malakas sa yakap ng kanilang bagong ama. Ang masumunod na araw ay isang panahon ng napakalaking pagbabago. Ipinatala ni Don Ricardo ang tatlo sa pinakamagandang Integrated Islamic School sa Maynila. Dinala sila sa doktor at dentista para sa komprehensibong pagsusuri at kinumpleto ang lahat ng kailangan para sa kanilang bagong buhay. Mabilis silang tatlo na umangkop sa rutin ng isang totoong pamilya. Magkakasabay na almusal tuwing umaga, pumupunta sa paaralan, gumagawa ng mga takdang aralin sa hapon, magkakasabay na hapunan, at mga kwento bago matulog. Nakita ni Don Ricardo ang kaligayahan na hindi niya kailanman naisip na mararamdaman niya. Ang kaligayahan ng pagiging isang ama, ang kaligayahan ng pag-alaga, pag-alala, at pagmamahal ng walang pasubali. 3 buwan ang lumipas. Isang Sabado ng hapon nang sila ay naglalaro sa hardin ng bahay, biglang nagtanong si Nadia na nagpatahimik kay Don Ricardo. Tatay, nagsisisi po ba kayo na nakita ninyo kami? Ang tanong na iyon ay dumating ng biglaan at walang babala. Ngunit agad na nahuli ni Don Ricardo ang pagkabahala na nakatago sa likod nito. Huminto siya sa ginagawa niya at tiningnan ang tatlong babae na naglalaro sa damuhan. Nagsisisi? Ulit niya, ang pagkakakita sa inyo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Binigyan ninyo ako ng dahilan para mabuhay na matagal ko nang wala. Lumapit si Sari at niyakap ang baywang ni Don Ricardo mula sa gilid.
Hindi rin po kami nagsisisi na tinanggap namin kayo, aniya. Tinupad po ninyo ang lahat ng inyong pangako. Ngumiti si Don Ricardo na ang puso ay punong-puno ng kaligayahan. At patuloy ko, itong tutuparin habang buhay. Kayo ay mga anak ko magpakailanman. Tumingala siya, tinitigan ang maliwanag na asul na langit. Pinag-iisipan kung gaano kaganda ang buhay na maaring magbago sa loob lamang ng ilang oras. 3 buwan na ang nakalipas. Umalis siya ng bahay bilang isang lalaking walang laman at malungkot. At ngayon ay umuwi siya bilang ama ng 3 kahangahangang babae. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ang 3 babae, umupo si Don Ricardo ng mag-isa sa kanyang opisina. Tinitigan ang hardin na nililiwanagan ng ilaw mula sa bintana. Ang kanyang isip ay naglakbay sa maalikabok na kalsada kung saan nagsimula ang lahat, sa barong-barong na kawayan kung saan nabuhay sina Nadia, Sari, at Putri sa desisyon na nagpabago sa buhay nilang 4 magpakailanman. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Mang Pedro, ang simpleng lalaki na naging saksi sa kanilang pagkikita. Mang Pedro, si Ricardo ito. Gusto ko lang po na malaman ninyo na ayos na po ang mama bata ngayon. Napakabuti po. Mula sa kabilang linya, narinig ang nanginginig na boses ni Mang Pedro na pigil ang damdamin. Alam ko na po na iba kayo, Sir Ricardo. Sana po pagpalain kayong Diyos at ang 3 babay. Pagkatapos isara ang telepono, ngumiti si Don Ricardo sa kanyang sarili. Nagkaroon siya ng isang pamilya. Ngunit higit pa ron, natuklasan niya ang katotohanan na hindi niya kailanman napagtanto. Na ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng dugo upang maging totoo. Na ang pagiging isang ama ay hindi nangangailangan ng biolohiya upang maging tapat. At na minsan ang mahimala ay dumarating sa pinaka-hindi inaasahang kalsada sa buhay. Umayat siya sa itaas at sumilip sa 3 babae na natutulog ng makayakap tulad ng dati. Ngunit ngayon ay nasa isang komportableng kama na nababalutan ng makapal at mainit na kumot, ligtas at minamahal. Mahina siyang bumulong, salamat sa pagpili sa akin. Ipinapangako ko na hinding-hindi ko kayo bibiguin. Ang sumunod na buwan ay nagdala ng isang routine na hindi kailanman naisip ni Don Ricardo na kaya niyang gawin. Gumising ng maaga upang mahanda ng almusal, tumulong sa mga takdang aralin, dumalo sa mga pulong ng magulang sa paaralan, mag-alaga ng magalos sa tuhod dahil sa paglalaro, at palayasin ang mga bangungot sa kalagitnaan ng gabi. Ang bawat maliit na kilos sa buhay bilang isang ama ay pumupuno sa kawalan na hindi niya kailanman napagtanto na naroon. Sina Nadia, Sari, at Putri ay lumaki at namulaklak sa isang kapaligiran na puno ng pagmamahal at seguridad. Gayunpaman, hinarap din nila ang mahamon na sumubok sa katatagan ng bagong pamilya na ito. Ang pag-angkop sa paralan ang naging unang malaking hadlang. Bagaman matalino at masipag, malaki ang pagkukulang ng 3 dahil sa maraming taon na walang maayos na edukasyon. Kumuha si Don Ricardo ngang pribadong guro. Ngunit agad niyang napagtanto na ang problema ay hindi lang akademiko kundi emosyonal din. Nahihiya sila dahil hindi sila marunong na maraming bagay. Takot na biguin ang kanilang bagong ama at sinasaktan ng takot na kung hindi sila sapat na perpekto, ibabalik sila sa barong-barong na kawayan. Isang Martes ng hapon nakita ni Don Ricardo si Sari na umiyak sa ibabaw ng kanyang libro sa matematika. Hindi po kaya ni Sari. Bobo po si Sari. Umupo si Don Ricardo sa tabi niya at dahan-dahang isinara ang libro. Hindi ka bobo, anak. Hindi ka lang nagkaroon ng parehong pagkakataon tulad ng ibang bata sa ngayon. Ngunit magbabago iyon. Gagawin natin ayon sa iyong kakayahan. Hindi na kailangan magmadali. Napagtanto niya na kailangan niya ng tulong sa loob ng bahay. Kaya nagpasya si Don Ricardo na mahanap ng katulong na higit pa sa isang empleyado. Isang taong magdadala ng init ng pagkatao sa fila na natututo pa lamang maging isang tunay na tahanan. Matapos ang ilang panayam, nakilala niya si Aling Nena, isang babaeng nasa unang bahagi ng 30s na may magaspang na mga kamay dahil sa pagtatrabaho at direktang tingin na nagpapahayag ng katapatan. Wala siyang nakakabilip na diploma. Ngunit,
May karanasan siya sa pag-alaga ng kanyang 3 nakababatang kapatid matapos mamatay ang kanilang magulang. Habang nagaganap ang panayam at nagtatanong si Don Ricardo ng mapormal na tanong, sumisilip sina Nadia, Sari at Putri mula sa siwang ng pinto. Nahuli ni Aling Nena ang kanilang presensya, ngumiti at dahan-dahang kumindat. Ang maliit na senyas na iyon, na nakanyaya at hindi nakpapagalit, ang naging dahilan kung bakit siya tinanggap na magtrabaho doon. Binago ni Aling Nena ang dinamika ng bahay ng buo. Hindi lamang siya nagluluto at naglilinis, nakikinig din siya sa maalalahanin ng 3 babae, nararamdaman kung malungkot si Nadia o kung kailangan ni Putri ng yakap. Siya ang unang nakatuklas na may likas na talento, si Sari sa signing at nakmungkahi kay Don Ricardo, nabilhan siya ng profesional na kagamitan sa pagguhit at pagbabatik. Siya rin ang nakapansin na nahihirapan si Nadia na makita ang sulat sa pisara sa paaralan, na humantong sa diagnosis ng myopia at paggamit ng salamin na agad na nagpabago sa kanyang akademikong pagganap ng malaki. Isang hapon, mas maaga umuwi si Don Ricardo kaysa sa karaniwan at narinig ang malakas na tawanan mula sa direksyon ng pangunahing banyo. Bahagyang nakabukas ang pinto at nakita niya si Aling Nena na nakaluhod sa sahig na may malinis pa ring uniforme. Ngunit nakatiklop na ang kanyang manggas. Tinutulungan ang 3 babae na paliguan. Ang isang batik-batik na pusang kalye na nakita nila sa gilid na kalsada na nabasa sa ulan. "Tumahimik ka muna, baka pumasok ang sabon sa mata ni Kiko," sabi ni Aling Nena na tumatawa habang pinipigilan ang pusang patuloy na nakpupumiglas. Basang-basa na sina Nadia, Sari at Putri. Puno ng bula ang kanilang buhok at malakas silang tumatawa sa paraan na hindi pa kailanman nasaksihan ni Don Ricardo. Kumalat ang tubig kung saan-saan, binabasa ang mamahaling marmol na sahig, binabasa ang uniforme ni Aling Nena. Sa ibang sitwasyon, ang ganitong tanawin ay tiyak na makdudulot ng sermon. Ngunit hinarap ni Aling Nena ang kaguluhan na iyon ng may kaakit-akit na pagpapagaan. Inuuna ang kagalakan ng makbata bago ang kaayusan ng bahay. Dahan-dahang umubo si Don Ricardo upang ipaalam ang kanyang presensya. Agad na tumayo si Aling Nena na namumula ang mukha. "Paumanhin po, Sir Ricardo, napakagulo po nito. Nakakita po ang makbatang pusa sa ulanet." Tinaas ni Don Ricardo ang kanyang kamay upang putulin at ngumiti. "Gusto bang manirahan dito ang pusa?" Tiningnan siya ng 3 babae na may matinding pag-asa. "Pwede po ba?" "Opo, please." Tiningnan ni Don Ricardo ang kaguluhan. Tiningnan ang masayang mukha ang kanyang maanak. Pagkatapos ay sinabi, kung gusto ni Aling Nena na tumulong mag-alaga, pwede siyang manirahan dito. Lumipas ang buwan at tila natakpuan ng buhay ang perpektong ritmo nito. Bumuti ang mga marka sa paralan, bumaba ang mga bangungot, at si Kiko na batik-batik na pusa ay lalong tumaba na may maliit na kama sa sulok ng beranda. Naramdaman ni Don Ricardo na sa wakas ay nabuo na niya ang pamilya na pinangarap niya. Ngunit isang huwabas ng umaga, dumating ang tunay na pagsubok. Nakatanggap siya ng tawag mula sa paaralan. Ang tensyonadong boses ng sekretarya mula sa kabilang linya. "Si Ricardo, manjaring pumunta po kayo rito. May nangyari po siyang gaanak ninyo." Mabilis na tumibok ang puso ni Don Ricardo. Nang makarating siya sa paaralan, nakita niya sina Nadia, Sari at Putri na nakaupo sa opisina ng prinsipal na nakayuko, ang ulo at marumi ang damit na puno ng lupa. "Ang maanak po ninyo ay nakipag-away sa recess," paliwanag ng prinsipal. Silang 3 po ay lumaban sa 4 na mas matatandang estudyante. Kumunot ang noni Don Ricardo na nalilito. "Bakit ninyo ginawa iyon?" Tiningnan siya ni Sari na nanlalabo ang mamata. "Pinagtatawanan po kami, tatay. Sabi po nila hindi po kami tunay na anak ninyo. Sabi po nila ay mabatang kalye lang po kami na inawaan ninyo." Ang paglalahad na iyon ay tumama kay Don Ricardo na parang malakas na suntok. Lumuhod siya sa harap ng 3 babae at hinawakan ang kanilang mukha isa-isa. "Tingnan ninyo ako, kayo ay tunay na mga anak ko. Hindi mahalaga kung paano nagsimula ang ating pamilya.
Ang mahalaga ay ang pagmamahal na mayroon tayo sa isa't isa at iyon ay hindi kayang kunin ng sinuman. Sa wakas ay nagsalita si Nadia sa pigil na tono. Pero sabi po nila, hindi po kami magkapareho ng dugo sa inyo. Sabi po nila ay hindi po kami magiging tunay na pamilya. Ngumiti si Don Ricardo ng punong pagmamahal. Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo. Ang pamilya ay tungkol sa pagpili, tungkol sa pag-ibig, tungkol sa pagiging naroon sa hirap at ginhawa. Pinili ko kayo. Pinili ninyo ako, at iyon ang gumagawa sa atin na mas totoo kaysa sa anumang ugnayan ng dugo. Ang prinsipal ay namagitan. Isinasaalang-alang ang sitwasyon at ang pag-ugalingang inyong maanak na laging mabuti, bibigyan ko lang ng nakasulat na babala. Ang mga estudyante na nambubuli ay naparusahan na rin. Sa Daan Pawi, ginamit ni Don Ricardo ang oras na iyon upang kausapin ang tatlo. Laging may mga tao na hindi nakakaintindi sa ating pamilya na magbibigay ng hindi kanais-nais na komento. Ngunit mas marami itong sinasabi tungkol sa kanila kaysa sa atin. Sumandal si Putri sa upuan ngang sasakyan, pero masakit pa rin po kung marinig na mga tao na nagsasabi ng ganun. Alam ko na masakit iyon. Normal lang na magalit, ngunit huwag ninyong hayaan ang opinyon ng iba na magdikta kung sino kayo. Tinitigan ni Nadia ang kanyang ama ng seryoso. Hindi po kayo kailanman nahiya sa amin? Ang tanong na iyon ay nagpakaba kay Don Ricardo. Nahihiya? Hindi kailanman. Ipinakmamalaki ko kayo. At tuwing may maktatanong tungkol sa kwento ng ating pamilya, ikinukwento ko ito ng puno ng pakmamalaki. 2 linggo ang lumipas. Nakatanggap si Don Ricardo ng tawag na nagpalamig sa kanyang dugo. Si Mang Pedro, ang lalaking nakasaksi sa kanilang pakikita sa maalikabok na kalsada 2 taon na ang nakalipas, ang tumawag sa kanya. Si Ricardo, may mahalaga po akong sasabihin. Ang nanay po ang mga bata ay nagpakita rito. Huminto saglit ang puso ni Don Ricardo. Si Aling Lita, bumalik po siya sir. At nagtatanong po siya tungkol sa kanyang maanak. Gusto pong malaman kung nasaan na sila ngayon? Nagpasalamat si Don Ricardo sa impormasyon at agad na tinawagan si Ate Fernandez. Kung gusto niyang bawiin ang kustodya, maaring maging komplikado ito. Paliwanag ng abogado. Ina pa rin niya sila sa biolohikal. Maaring kailangan nating ayusin ito sa legal na paraan kung siya ay magpipilit. Hindi nakatulog si Don Ricardo buong magdamag, iniisip ang lahat ng posibleng mangyari. Hindi niya kayang isipin na mawawalan sina Nadia Sari at Putri pagkatapos ng lahat ng kanilang binuo ng makasama. Kinabukasan ng umaga, pagkatapos ihatid ang 3 babae sa paaralan, umuwi siya sa bahay habang iniisip ang pinakamahusay na paraan upang pag-usapan ito. Nang hapon, nang sunduin niya sila, inanyayahan niya sila na kumain ng ice cream, isang lingguhang ritual na laging ginagawa nila tuwing Biyernes. Mga anak, may kailangan akong sabihin sa inyo. Ang inyong ina ay bumalik sa lugar kung saan kayo nakatira noon. Huminto ang mga kutsara sa ere. Nakatinginan ang 3 babae. Gusto po niya kaming makita? Tanong ni Sari sa mahinang boses. Nagtatanong siya tungkol sa inyo. Ngunit kailangan kong malaman ninyo na walang magbabago. Kayo ay mga anak ko. Ako ang inyong ama at ipaglalaban ko kayo ng buong lakas na mayroon ako. Inilapak ni Nadia ang kanyang kutsara. Ayaw po namin siyang makita. Siya po ang umalis sa amin. Kayo po ang ama namin ngayon. Matibay na tumango si Putri. Ayaw po naming bumalik doon. Gusto po namin manatili sa inyo. Naramdaman ni Don Ricardo na naginit ang kanyang mata. At mananatili kayo sa akin, iyan ang aking pangako. Ngunit marahil kailangan nating humarap sa isang hukom upang ipaliwanag ang lahat. Kailangan kayong maging matibay at sabihin ang katotohanan. 3 araw ang lumipas, nagpakita si Aling Lita sa harap ng pintuan ng villa. Si Don Ricardo ang tumanggap sa kanya ng mag-isa, hindi pinayagan ang 3 babae na makita muna siya. Ang babae ay tila nasa mana 37 taong gulang, masyadong payat na may malalim na itim na bilog sa ilalim ng kanyang mamata at mana damit na tila masyadong bago na parang binili ng nagmamadali.
Tiningnan niya ang paligid na may halong inggit at paghihiganti. Kaya pala dito na nakatira ang maanak ko ngayon. Dito. Kumpirma ni Don Ricardo sa kontroladong boses. Gusto ko silang makita. Bago iyon, kailangan muna nating mag-usap. Umupo sila sa sala na may sapat na distansya. Nagsimulang magsalita si Aling Lita. Nagbigay katwiran sa kanyang pag-alis na may magulong kwento tungkol sa paghahanap ng trabaho sa ibang siyudad, tungkol sa pagkakasakit, tungkol sa hirap ng pagbabalik. Nakikinig si Don Ricardo sa kanya ng tahimik, binibigyang pansin ang bawat kontradiksyon, bawat kasinungalingan na hindi sapat na nakatago. Bakit ka bumalik ngayon? Dahil sila ang mga anak ko, may karapatan akong makita sila. Iniwan mo sila ng mahigit 2 taon. Hinayaan mo ang 3 maliliit na batang babae na manirahan ng mag-isa sa barong-barong, nagugutom, nilalamig. Nasaan ang karapatan mo bilang isang ina nun? Ibinaba ni Aling Lita ang tingin. Nahihirapan po ako nun, pero ngayon po ay mas mayos na po ako. Gusto ko po silang ibalik. Sumandal si Don Ricardo. Hindi mo talaga sila gusto. Gusto mo ang pera. Narinig mo na nakatira sila sa villa at naisip mo na maaari mong samantalahin ang sitwasyong ito. Ang babae ay panandaliang nahiya. Sila ang mga anak ko. Ipinanganak ko sila. Wala kang karapatan na panatilihin sila. Mayroon akong legal na dokumento ng kustodiya sa kanila. Ikaw ang umalis sa kanila at may makahihinatnan iyon. Galit na tumayo si Aling Lita. Pupunta ako sa korte. Patutunayan ko na ninakaw mo ang mga anak ko. Sige, didinggin ng korte ang buong kwento, kasama na ang pagpapabaya, ang pagdurusa na idinulot mo sa kanila. Huminto ang pag-away dahil sa tunok ngam gayabag sa hagdan, naroon sina Nadia, Sari, at Putri. Narinig na nila ang lahat. Dahan-dahan silang bumaba at tumayo sa tabi ni Don Ricardo. Tiningnan ni Aling Lita ang kanyang maanak na babae at sa unang pagkakataon ay tila nagulantang talaga. Mga anak ko, ang lalaki ninyo na. Ngunit hindi lumapit ang 3 babae. Nanatili silang nakatayo nang magkakalapit sa tabi ni Don Ricardo. Tinitigan ang babaeng nagluwal sa kanila na parang tinitignan ang isang estranghero. Ayaw ninyo ba akong yakapin, mga anak? Tanong ni Aling Lita habang binubuksan ang kanyang nga braso. Humakbang si Nadia ang isang habang pasulong. Pinoprotektahan ang kanyang 2 kapatid. Hindi na po kayo ang nanay namin. Umalis po kayo at iniwan po kami ng mag-isa. Ang ama po namin ngayon ay si Sir Ricardo. Sinubukang lumapit ni Aling Lita. Ngunit umurong si Putri sa likod ni Don Ricardo. Alam ko na nakamali ako, pero nanay pa rin ninyo ako. Hindi iyon magbabago. Kalmadong humakbang pasulong si Sari, pinananatili ang distansya, ngunit direktang tinitigan ang mga mata ng babae. Kayo po ang nagluwal sa amin, pero ang tunay na nanay ay ang nag-aalaga sa amin, ang nandiyan para sa amin, ang nagbibigay ng pagkain, nagahatid sa doktor, sumasama sa pag-aaral. Si Sir Ricardo, ginagawa po niya ang lahat na iyon. Iniwan lang po ninyo kami. Ang maksalitang iyon ay tumama kay Aling Lita na parang sampal. Bumalik siya at tiningnan si Don Ricardo na may apoy sa kanyang nga mata. Ikaw ang naktula sa kanila. Hindi ko kailangan tulungan ang sinuman. Naalala nila ng mabuti ang nangyari. Naalala kung paano magugutom, lamigin, mag-isa na naghihintay sa iyo na hindi kailanman dumating. Sinubukan muli ni Aling Lita. Mga anak, kaya kong magbago. Kaya nating maging pamilya ulit. Ngunit matibay na umiling si Nadia. May pamilya na po kami. Kasama po si tatay. Wala na po kaming ibang kailangan. Napagtanto ng babae na siya ay natalo. Hindi na siya gusto ng kanyang mga anak. Hindi na nila siya tinitignan bilang isang ina. Tiningnan niya ang paligid ng mamahaling villa. Pagkatapos ay itinuon ang kanyang tingin kay Don Ricardo. Alis ako? Ngunit kung bibigyan mo lang ako ng pera para makapagsimula ulit ng buhay. Naramdaman ni Don Ricardo ang pagkasuklam. Ngunit alam niya na ito ang pinakamabilis na paraan upang ayusin ang lahat. Magkano? 500,000 piso. Gusto ni Don Ricardo na mapalayo ang babae sa kanyang maanak sa lalong madaling panahon. Bibigyan kita ng pera,
Ngunit kailangan mong pirmahan ang dokumento na formal na nagbibigay ngang karapatan sa kustodiya ngang tatlong batang ito at hindi na kailanman magpapakita sa kanilang buhay. Tinawag si Ati Fernandez at inihanda ang dokumento sa lugar. Pinirmahan ito ni Aling Lita nang hindi binabasa ng maayos. Nagmamadali upang makuha ang pera. Nang umalis siya sa pinto na may tseke sa kanyang kamay, makasabay na huminga ng maluwag sina Nadia, Sari, at Putri. Hindi na po siya babalik, tanong ni Putri. Hindi, kinumpirma ni Don Ricardo. Ngayon ay opisyal na kayong maanak ko makpakailanman. Niyakap ng 4 na tao ang isa't isa, umiyak ng makasama sa ginhawa at kaligayahan na hindi may pahayag sa mga salita. Si Aling Nena, na nakasaksi sa lahat mula sa kusina, ay sumama sa yakap. Kinumpleto ang pamilya na nabuo sa isang paraan na hindi inaasahan. Ngunit napakatoto. Sa mga sumunod na linggo, ang formal na proseso ngang pag-aampon ay natapos ng walang abala. Sa pagpapalaya ng karapatan mula kay Aling Lita, wala nang natitirang legal na hadlang. Nagdaos si Don Ricardo ng isang malit na pasasalamat sa bahay upang ipagdiwang ito. Inanyayahan lamang ang pinakamalapit na tao, si Mang Pedro kasama ang kanyang pamilya, ilang matagal ng kaibigan, at ang makahuro na 3 babae. Isang simple ngunit nakakaantik na pakdiriwang, opisyal na nakmamarka ngang simula ngang bagong buhay. Sa gitna ngang okasyon, hinila ni Mang Pedro si Don Ricardo sa sulok ngang silit. Alam ko na po na iba kayo simula pa noong unang araw. Nakita ko po sa inyong mga mata na hindi iyon awa. Iyon ay tunay na pag-ibig, ngumiti si Don Ricardo. Ang araw na iyon ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Naramdaman kong walang laman at walang layunin. Pagkatapos ay bigla kong nakilala ang 3 batang babae na nangangailangan sa akin na kasing laki ng aking pangangailangan sa kanila. Ang buhay ay umagos ng kusa. Pagkatapos noon, patuloy na lumaki, natuto, at tumunlat sina Nadia, Sari, at Putri. Hindi kailanman iniwan ni Don Ricardo ang kanyang ugali na gumising ng maaga upang maghanda ng kanilang almusal, tumulong sa mga takdang aralin, dumalo sa bawat palabas sa paaralan, bawat paligsahan sa sports, bawat mahalagang sandali. Si Aling Nena ay naging isang matatag at mapagmahal na presensya, tulad ng pangalawang ina para sa 3 babae at isang tahimik na kasama sa buhay para kay Don Ricardo. Ang pag-ibig sa pagitan nilang dalawa ay natural na lumago mula sa pang-araw-araw na pagsasama, mula sa tunay na paggalang, mula sa pahanga sa dedikasyon na ibinigay niya sa mga bata. 2 taon pagkatapos ng unang pagkikita, isang gabing bituin, umupo silang 4 sa beranda, tinitigan ang kalangitan. Pinutol ni Putri ang katahimikan sa isang tanong, "Tatay, sa tingin po ninyo, kaya po ba namin kung hindi po kayo nakpakita noon?" Seryosong nag-isip si Don Ricardo. "Sa tingin ko, tiyak na makakahanap kayo ng paraan. Malakas kayo, mandirigma kayo, pero marahil ay hindi kayo makakaroon ng pagkataon na maging tunay na mga bata para matuto, para manggarap." Naisip si Nadia, "Sa tingin ko, nakita tayo sa tamang panahon. Kailangan ninyo ng mga anak, kailangan namin ng isang ama. Parang nilikha na ng universo ang lahat." Ngumiti si Don Ricardo sa dilim. "Siguro nga nilikha na. Hindi ako naniniwala sa pagkakataon." Tahimik silang nagtagal, tinatamasa lang ang presensya ng isa't isa. "Tatay," sabi ni Putri bigla, "salamat po sa hindi pagbibigay sa amin, sa pagtupad sa lahat ng inyong pangako." Sumikip ang lalamunan ni Don Ricardo. "Ako nga ang dapat magpasalamat dahil binigyan ninyo ako ngang pagkakataon na maging ama ninyo. Dahil nagtiwala kayo sa akin, kahit na walang anumang dahilan para magtiwala sa isang estranghero." Tumayo si Sari at niyakap si Don Ricardo. Sinundan nina Nadia at Putri. Pagkatapos ay sumama si Aling Nena. "Mahal po namin kayo, tatay, at mahal ko kayo higit sa anumang bagay sa mundong ito." Mabilis na lumipas ang mga taon. Ipinagdiwang ang mga kaarawan ng may maligayang salusalo. Sinalubong ang Pasko ng may mga bagong damit, puto bumbong, at leche flan na gawa ni Aling Nena, at higit sa lahat ng may labis na pasasalamat.
5 taon pagkatapos ang pagkikita sa maalikabok na kalsada, ang bahay ay puno ngang masayang ingay. Ang araw na iyon ay ang graduation nina Nadia, Sari at Putri mula sa high school. Sila ay 17 taong gulang na, matatangkat, malusok at may tiwala sa sarili. Inayos ni Don Ricardo ang kwelyong damit ni Nadia sa harap ngang salamin sa pasilyo. Habang sinisikap ni Aling Nena na suklayin ang buhok ni Putri na laging mahirap ayusin. Tatay, ang inipon swat na ito, reklamo ni Nadia. Graduation ceremony ito. Anak, kailangan maging presentable. Sagot ni Don Ricardo na tumatawa. Sa school hall, nang tawagin ang pangalan ng 3 babae para tanggapin ang academic awards para sa kanilang mga nagawa at hindi pagsuko. Hinayaan ni Don Ricardo ang kanyang luha na dumaloy ng walang hiya. Naalala niya ang 3 maliliit na babae na maalikabok at walang magawa. At ngayon ay nasasaksihan niya ang 3 batang babae na nagniningning na may kinabukasan na nakalatag sa harap nila. Kinuha ni Nadia ang mikropono upang magbigay ng talumpati bilang kinatawan ng kanyang batch. Tiningnan niya ang mga manonood. Nakita ang mukha ni Don Ricardo at ngumiti. Maraming nagsasabi na ang pamilya ay tungkol sa dugo. Nagsimula si Nadia sa malalim at kalmadong boses na pumuno sa bulwagan. Ngunit natutunan ko na ang pamilya ay kung sino ang nananatili, kung sino ang nag-aalaga, kung sino ang nagtuturo. Ako at ang aking 2 kapatid ay mapalat na makahanap ng isang ama na pinili kami nang tila nakalimutan na kami ng mundo at isang ina sa puso ni Aling Nena na nagturo sa amin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. Tinatakpan ni Aling Nena ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay humihigbi. Mahigpit na hinawakan ni Don Ricardo ang kanyang kamay, kaya ang diploma na ito ay hindi lang sa akin. Ito ay sa ating lahat, sa pamilya Ricardo. Tumayo ang lahat ng naroron at napalakpakan ng malakas. Naramdaman ni Don Ricardo ang isang kapunuan na hindi niya kailanman naisip na mararamdaman niya. Lahat ng yaman, lahat ng kumpanya, lahat ng kanyang profesional na tagumpay ay walang katumbas ng isang segundo ng sandaling ito. Sa parking lot pagkatapos na kaganapan, inagbayan ni Sari si Don Ricardo habang naglalakad. Tatay, naalala pa po ba ninyo nun sa kalsada? Nang tanungin ninyo kami kung nakatira kami doon. Tumango si Don Ricardo. Naalala ko na parang kahapon lang. Tiningnan ni Sari ang kalangitan na punong bituin. Alam ko po nun na mabait kayo, tatay. Natatakot si Nadia. Pero alam ko po, tumawa si Nadia. At dahan-dahang tinampal ang brasong kanyang kapatid. Sinungaling, ikaw ang pinaka nanginginig nun. Sabay silang tumawa ng malakas at masaya. Umalis sila ng bahay patungo sa villa na ngayon ay naging tunay na tahanan. Punong alaala, punong larawan sa dingding, punong buhay. Si Kiko, ang batik-batik na pusa na matanda na at medyo payat, ay lumabas upang salubungin sila ng dahan-dahan habang humihuni. Pumasok si Aling Nena sa kusina upang maghanda ng merienda sa gabi at ang 3 babae ay umakyat sa itaas upang magpalit ng kanilang formal na damit. Umupo si Don Ricardo sa sofa, nagtimpla na mainit na sa pinakmamasdan ang makilos sa loop na kanyang bahay. Pinag-isipan niya kung gaano kakatwa ang kapalaran. Akala niya ay alis siya upang palawakin ang negosyo sa pamamagitan ng pagbili ng lupa. Ngunit natuklasan niya na alis siya upang hanapin ang kanyang kaluluwa. Akala niya ay walang magpapatuloy sa kanyang pangalan. Ngunit ngayon ay mayroon na siyang 3 anak na babae na magdadala ng kanyang halaga sa hinaharap. Ang kalungkutan na matagal nang bumabagabag sa kanya ay nawala magpakailanman, napalitan ng tuno nga laro sa itaas ng kwarto, mga sinalas na iniwan ng basta-basta sa gitna ng silid, mga usapan tungkol sa mga plano sa kolehiyo at mga pangarap sa hinaharap. Lumabas si Aling Nena sa kusina at umupo sa likuran ng sofa sa tabi niya. Niyakap niya ang baywang ng babae. Masaya ka ba? Higit pa sa nararapat ko. Karapat-dapat tayo rito. Binuo natin ito ng may pasensya, ng may katapatan. Bumaba ang 3 babae na nakasuot ng komportableng pajama at agad na sumalampak sa malaking sofa. Binuksan ang telebisyon. Tatay,
Aling Nena, halikayo at manu tayo ng magkasama. Tumayo si Don Ricardo, inakbayan si Aling Nena at lumakad papalapit sa kanila. Umupo siya sa gitna na may isang anak sa kanan at kaliwa niya at ang babaeng mahal niya sa tabi niya. Sumandal si Nadia sa balikat ng kanyang ama. Inilagay ni Putri ang kanyang paa sa kandungan ni Aling Nena. Nagsimula na ang pelikula. Ngunit hindi pinansin ni Don Ricardo ang screen. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa tahimik na pahinga ng kanyang maana, sa init ng kamay ni Aling Nena, sa pakiramdam ng pagmamayari na tila napakatibay at toto. Tiningnan niya ang estante kung saan nakatago ang lumang kahon ng sapatos. Ngayon ay inaalagaan ng mabuti tulad ng isang mahalagang mana. Sa loob nito ang isang nakaraan na punong sakit, sa labas nito ang isang kasalukuyan na nagniningning. Ipinikit ni Don Ricardo ang kanyang mamata sa isang sandali, bumulong ng isang tahimik na panalangin ng pasasalamat sa Diyos para sa nabutas na gulong ng kotse ng araw na iyon, para sa maling direksyon ng GPS, para sa isang hindi may paliwanag na pagnanais ng puso na nagpatigil sa kanya sa gitna ng isang kalsada na walang anuman. Ang buhay ay hindi tungkol sa mga plano na ginawa natin, kundi tungkol sa mga hindi inaasahang liko na tinatanggap nating tahakin. Tapos na ang pelikula. Halos nakatulog na ang tatlong babay sa sofa. Oras na para matulog, sabi ni Aling Nena sa malambot na boses. Nagreklamo sila ng kaunti, ngunit sumunod din. Tumayo ng may pagkaantala na tipikal sa mga teenager. Nagpaalam sila ng magandang gabi at umakyat sa hagdan habang nagtutulakan at dahan-dahang nagtatawanan. Pinatay ni Don Ricardo ang ilaw sa sala, iniwan lamang ang malambot na ilaw ng hardin na pumapasok mula sa bintana. Niyakap niya si Aling Nena at tumayo sila ng tahimik doon. Nakikinig sa bahay na dahan-dahang huminahon upang matulog. Wala nang takot sa hinaharap, wala nang anino ng nakaraan. Ang mayroon na lamang ay isang tahimik na paniniwala na anuman ang mangyari, haharapin nila ito ng magkasama. Dahil ang pamilya ay hindi lamang ang manasa larawan sa ibabaw ng mesa, kundi sila ang humahawak sa iyong kamay kapag bumaksa ang mundo at sila ang pumapalakpak ng pinakamalakas kapag nagtagumpay ka. Hinalikan ni Don Ricardo ang ni Aling Nena at bumulong tungkol sa katotohanan na naging sentro ng kanyang buhay. Kinabukasan ng umaga, tulad ng dati, mas maaga gumising si Don Ricardo upang mahanda ng almusal. Habang inaayos niya ang hapagkainan, narinig niya ang mayapa na kilalang-kilala niya na bumababa sa hagdan. Sina Nadia, Sari, at Putri ay lumabas sa kusina na may antok pa ang mga mata at agad na umupo sa kani-kanilang upuan. Bumaba si Aling Nena pagkatapos nun, inaayos ang kanyang buhok. Napalitan ng makahulugang ngiti ang apat na tao, isang tahimik na komunikasyon na tanging mayroon lamang ang isang tunay na pamilya. Magandang umaga, tatay. Magandang umaga, Aling Nena, sabi ng tatlong babay ng sabay-sabay. Nagain si Don Ricardo na almusal na may pusong puno. Tinitigan ang kanyang pamilya na nagtitipon sa hapagkainan at sumagot sa boses na puno ng pasasalamat. Magandang umaga, mga anak ko. Magandang umaga sa natitirang bahagi ng ating buhay na ating tatahakin ng magkasama. Dahil natuklasan natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng parehong dugo upang maging naroon.